ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mamayang hapon na inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na may international name na Peipa ayon sa Pag-asa. Alamin natin ang detalye sa bagyong yan mula sa ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Jun. Napanatili nga ng Tropical Storm Peipa ang lakas ito habang kumikilos ito papasok ng Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Huling namataan ng sentro ng bagyo sa layong 1,275 kilometers dyan sa may silangan ng General Santos City. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at bugsong 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran o west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. At sa taya ng ahensya, mamayang hapon na ito papasok ng PAR at posible nang magdala ng ulan dyan sa eastern sections of Visayas at Mindanao sa loob ng 24 oras. At sa pagpasok nito sa PAR, ito na ang magiging ika-4 na bagyo sa taong ito at papangalan ng Bagyong Domeng. Sa forecast track ng Joint Typhoon Warning Center, sa Miyerkules pa ito inaasahang tatama dito sa may Caraga Region. At pagkatapos na tumama ito dyan sa may Caraga Region, ay tatawid dito sa may northeastern part ng Mindanao at posibleng tumama uli dito sa may probinsya ng Bohol, tatawid ng Cebu at matapos ay dito naman sa may Negros Island, Friday yan ng umaga. Pero ngayong hapon, may tsansa ng ulan dito sa northern Mindanao at dyan sa may rehiyon ng Sorsogon. Base yan sa rainfall forecast map ng The Weather Company. At kung magkakaroon man ng mga pag-ulan, hindi pa po yan epekto nitong bagyong papalapit. Posible rin makaranas ng ulan ang Visayas, lalong-lalo na ngayong hapon dito sa may probinsya ng Southern Leyte kasama na ang Bohol. At sa Luzon, inaasahan ng ulan dito sa may northern part, posibleng bahagyang malakas yan, lalong-lalo na dito sa may Cagayan Valley at dito sa may ibang bahagi ng western section ng Luzon. At dito naman sa Metro Manila, ramdam pa rin ang tag-init at nananatiling mababa ang tsansa ng ulan. At mamayang hapon, posibleng umabot sa 35 degrees Celsius ang ating init factor o damang init. Paliwanag ng Pag-asa, tail end ng isang cold front ang nagpapaulan dito sa may extreme northern Luzon. Mang Tani, gaano po ba kalakas ang ulang posibleng dala nitong Bagyong Domeng at alin po ba ang mga unang maapektuhan, Mang Tani? June, kung titingnan natin itong forecast rainfall ng The Weather Company, itong mga kulay dilaw na ito, pero makikita mo may kulay green, ito yung ulang daladala nitong papalapit na bagyo at unang makakaranas ng epekto niyan ay itong Eastern Mindanao. Posible, Lunes ng hapon, may mga pag-ulan na dyan at habang lumalapit yung bagyo, ay makakaranas na sila ng katamtaman hanggang malakas na ulan. Pagkatapos ay itong Visayas. At makikita natin na dito sa Luzon, habang umuulan dito sa ibang bahagi ng Visayas at Mindanao, may mga pag-ulan din pero hindi ito yung direktang epekto ng bagyong papalapit dito sa atin. So, Eastern Visayas at Eastern Mindanao, yan ang unang makakaranas ng mga pag-ulan simula Lunes ng gabi. At para sa iba pang weather update, bisitahin ang www.imready.ph o hanapin ang IMReadyPH sa Facebook, Twitter at Instagram. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.